Oo, at sana hindi kasing daldal ni Belle ang mga itong 3 babies natin. Natatawang sabi ni Rafael. Tumawa siya sa sinabi nito. 4 na araw sila sa hospital. Nasa bahay ang panganay nilang si Belle. Ando naman ang pamilya ng Kuya Esteban ni Rafael na nagbabantay. Nag-aaral na kasi ito sa international preschool, kaya hindi nakakabisita sa hospital. Although half day lang naman ang school nito, tumatawag na lang sila doon at video call. Super excited itong makitang mga kapatid nito. Gusto nga nitong dito na din sa hospital matulog, pero hindi sila pumayag dahil may pasok pa ito sa paaralan. Naghanda din sila ng pa-welcome party para sa mansyon nila Kuya Esteban, para sa kanya at sa triplets niya. Hindi pa kasi tapos ang bahay nila. Hindi rin makapaniwalang Kuya Esteban niya na triplets ang babies nila habang si Ate Dalia ay nauna nanganak ito noong nakaraang buwan. Dahil 2 buwan ang agwat nito sa babies nila at babae ang anak nito. Wow! Daming babies ko! Hello babies ko! Welcome home! Hello mommy at daddy ko! Masaya nitong bati sa kanila at sa mga babies na nakalagay sa strollers. Masaya siyang nasasanay na itong magsalita ng English at mas okay pang salita nito sa English kesa sa Tagalog dahil may pagkabulol pa rin ito. Pero kinakausap pa rin niya ito ng Tagalog para hindi nito makalimutan na managalog. Hands-on din si Rafael sa pag-aalaga nito sa mga bata at mas ito pang napupuyat kesa sa kanya. Pero gumugising pa rin siya ng madaling araw para samahan ito sa pag-aalaga sa mga bata kapag sabay-sabay ang mga itong iiyak. Kapag sa umaga naman ang mama niya at ang mami ni Rafael ang magbabantay sa mga baby para makapagpahinga sila. Sa garden nila ito itatambay sa umaga para paarawan lahat ng babies. Andun kasama ang anak ni Ate Dalia. Ayaw sana ni Ate Dalia na makidagdag pa sa pag-aalala ng mga bata. Kaya lang makulit ang daddy nila kaya wala na silang nagawa. Nauna ng mga itong kinasal bago pa sila nagtungo sa Amerika noon. Nakaplano na pala yon at alam ni Rafael. Masaya siya para kina Ate Dalia at Kuya Esteban. Kahit pa walang pamilya si Ate Dalia na dumalo sa kasal nito, ay tanggap pa iyon ni Ate Dalia. Ang importante daw ay malulusog at walang sakit ang pamilya niya sa Pilipinas. Balang araw magiging okay din ito sa pamilya niya. Kumustang maghapon niyo dito, love? Hindi ka ba pinahirapan ng mga babies natin? Yakap ni Rafael mula sa likuran niya. Nakauwi na pala ito, hindi niya man lang narinig ang pagbukas ng pintuan dito sa kwarto. Nawili na siya sa kakatitig sa mga cute na babies. Dating kwarto ito ni Rafael at itong ginagamit nila ngayon pansamantala. Ang panganay na anak nilang si Belle ay nasa kwarto ng Kuya Dre nito. Doon ito natutulog. Umuwi na kasi ang mama niya sa Pilipinas at ang parents ni Rafael sa Singapore dahil may emergency sa isang kumpanya nila doon. Ang bilis lumipas ang panahon at ang bilis lumaki ang panganay nila. Uuwi sila ng Pilipinas dahil doon nila isa-celebrate ang birthday nila ng kambal nito. Susunod daw ang mommy at daddy ni Rafael sa Pilipinas. Last Christmas ang mag-ama niya lang ang umuwi sa Pinas dahil hindi siya pwede magbiyahe na ng malayo. Hindi sana ito uuwi ng Pinas pero may sorpresa daw kasi na ibibigay sa parents niya. Sa araw na yun niya lang nalaman din na bumili pala ito ng lupa na malapit lang din sa paaralan at pinatayuan nito ng restaurant para sa pamilya niya. Mas malaki at malawak na yun at mas magiging komportable ng mga kakain at hindi na siksikan na gaya ng dati. Naiyak siya sa sorpresang ginawa nito sa pamilya niya. He never failed to amaze me. Kaya mahal na mahal kong lalaking to. Ang magagawa ko na lang ay maging mabuting asawa at ina sa mga anak namin. Kung hands-on ito sa amin ng mga anak namin, mas hands-on naman ako sa pag-aasikaso sa kailangan nilang mag-ama para sa trabaho at sa school ni Belle at sa mga chikiting na ang babait pero matakaw sa gatas. Ayos lang ako, love. Itong si Blessy lang ang iyak ng iyak kanina. Mukhang hinahanap ka niya. Naaamoy kong daddy's girl yan paglaki. Ngiti niya dito. She's our princess at kamukha ni Baby Bella. Kaya pakiramdam ko parang buhay na rin si Bella sa katauhan ni Baby Blessy. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan ko ng panganay natin dahil ang kamukha ni Blessy ito. She's forever in my heart. Madamdamin nitong sabi sa kanya. Yes, she's forever in our hearts. Yakap niya kay Rafael. Kumala siya nang biglang may maalala. Ano nga ulit yung sinasabi mong may sorpresa ka? Kanino yun, love? Usisa niya. Malalaman mo din kapag nasa Cebu na tayo, love. Ngiti nito sa kanya at kinintala ng halik sa labi niya. Dapat sinashare mo sa akin eh.
Ang daya, para sana hindi na ako ma-surprise at sila na lang. Huwag ka na magpakitang gilas pa sa akin dahil mahal na kita ng sobra. Proud na proud ako sa'yo. Believe na believe and all. You're the best friend, best boyfriend, best fiancé, and become my best husband. The best father but not so the best son. Inaway mo kasi si mami mo. Umangal agad ito. Pero ako naman ang unang nag-sorry even though si mami naman ang may kasalanan. I did my best to be a best son. Pero she failed me. Niyakap siya nito. Nagdrama ang love ko. I'll make sure na hindi mamamana ng anak natin ang ganong ugali ko. Alam kong magagampanan natin ang tungkulin natin para sa mga bata. At magagabayan natin ng tama at magiging mabuti silang mga bata hanggang sa paglaki nila. Dahil super bait ang nanay nila. I love you always, love. Hahalikan sana siya nito nang umiyak na naman ang babaeng anak nila. Ang lakas pa naman kung makaiyak ito at pati ang mga kapatid nito nagising na din. Kaya kumalas na agad siya at nilapitan ng mga ito. Maghuhugas ka muna, love, at magpalit ng damit. Ayos lang ako dito. Sabi niya at agad kinarga ang babaeng anak niya. Namiss mo na naman ang daddy. Tahan na baby ko. Andito na ang daddy. Isinasayaw-sayaw niya ito at inahalik-halikan sa muka. Daddy's here. Come here, my princess. Tumigil bigla ito sa pag-iyak nang marinig nito ang boses ng daddy nito. Daddy's girl talagang prinsesa nila. Binigay niya ng baby at nilapitan ng dalawang baby na sinusubo ang mga kamay. Gutom na naman siguro ang mga ito. Nagugutom na naman ang mga babies ko. Sabay halik sa mga pisngi nila. Nasiyahan naman ang mga ito sa ginagawa niya. Lumapit si Rafael at hinalikan ng mga ito sa ulo. Naayos na lahat ni Rafael ang mga documents ng mga baby at passport ng mga ito. Nagtanong na din siya sa doktor ng mga bata kung pwede na magbiyahe ang mga ito sa ibang bansa. Pwede naman na daw dahil may 3 months old na ang mga ito. Lahat si Rafael na ang nag-asikaso. Tinapos lang nitong paperwork sa opisina nito at ang mga ibang bagay para makatake leave ito. Hindi makakasama sila Kuya Esteban at ang pamilya nito dahil kailangan ito dito sa kumpanya nila. Mommy, excited na akong makita ang mga friends ko sa Philippines. At si Tita Sahela at Tito Landro at sila nanay at tatay, may gift ako sa kanila, Mommy. Masayang sabi ng panganay nila. Marami talaga silang pinamili noong nag-grocery silang mag-ama. Ang sweet pa rin ito. At hindi niya ito nakitaan ng inggit kapag hindi niya ito masyadong nalalaro o nakakausap dahil sa mga babies niya. I'm glad na nakakaintindi ito at tinutulungan niya ako minsan or uutusan ko siya. Wow, ang bait naman ng kuya namin. Sure akong namimiss ka na din nila. Ngiti niya sa anak. Kuya na kasi ako, Mami. Kaya bait ko po. Bibo nitong sagot. That's my body. We are so proud of you, Kuya Bel. Sabi naman ni Rafael sa anak. Thank you po, Daddy. Love ko kayo lahat. Masaya nitong sabi at hinalikan pa nitong mga kapatid nito at sinunod sila ng daddy nito. We love you too, kuya namin. Malambig na sabi niya sa panganay at niyakap niya ito. Love ko din si Angel Bella at si Papa Jesus. Dagdag pa nito. He really loved her twins dahil hindi niya ito nakakalimutan kahit kailan. Yes, we love them too, anak. Philippines. Welcome home, masayang sabi ng mga kasambahay nila. Pinapunta nila itong lahat. Kasambahay din nilang mga ito patungong Amerika. Pagbabalik na sila doon. Dito gaganapin ang party ng anak. Sa susunod na linggo pa. Dadating din dito ang mga pamilya niya para sa birthday ni Belle. At para makita na din ng papa niyang triplets na malilikot na ngayon. Hello po sa inyong lahat po. Bati naman ni Belle sa mga ito. Masaya naman ang mga itong bumati kay Belle. Hello little boss. Bati nila. Hello, Nanay Nola. Masayang kumaway si Belle kay Aling Nora. Ang gwapo-gwapo mo ng bata ka. Ang laki-laki mo na din. Masayang bulalas ng matanda. Salamat po. Gwapo po talaga ako, Nanay Nora. May crush na po ako sa school eh. Pagmamayabang pa nito. What? Agad na reaksyon ni Rafael. Natawa siya sa mukha ng fiancé niya. Hindi yata nito nagustuhan ng narinig na sinabi ng anak nila. You're just turning 4 this coming week.
Alam mo nang salitang crush-crush na yan? Anak naman. Problemado nitong sabi sa anak. Daddy, crush lang naman po yun. Bata pa po ako para magka-girlfriend. Mas lalong naloka si Rafael sa sagot ng anak. Napatampal pa ito sa noo. Tumawa naman sila sa sagot ng anak niya. Love, pagsabihan mo yung anak mo. Simangot nito. Anak, Belle, wag na munang crush-crush ha. Mag-aral ka muna na mabuti. Kapag malaki ka na, tsaka ka na magka-crush. Mahinahon na sabi niya. Si Kuya Dre po, may crush din po kaya nag-crush din ako. Daldal pa nito. Promise mo kay daddy at mommy na wag ka na muna magka-crush, okay? Good boy yan si Kuya Belle. Dapat makinig ka sa amin ng daddy mo, okay ha? Sabi pa ni Bella. Tumahimik ito at bahagyapang nakanguso. Maya-maya ay tumanguna ito. You promise, buddy? Sabay pinky pa ni Rafael sa harap ng anak. Ayaw pa sana ng anak pero napilitan na lang din ito. Kaya agad itong kinarga ni Rafael at may binulong ito. Tangulang din ito ng tango. Yumakap ito sa ama. Napangiti siya. Pinatawag niya sa hapon na din yon sila sa Hela at ang pamilya nito para sa simpleng salo-salo sa bahay nila. Tuwang-tuwa ang mga ito sa triplets niya at kanya-kanyang mga itong karga. Mabuti at hindi iyakin ng mga ito. Well, ang bunso lang ang medyo nahirapan siya dahil iyakin ito. Masayang salo-salo nilang lahat sa gabing yon. Sinabihan sila ni Rafael na a-attend silang lahat bukas para sa ribbon cutting at opening ceremony sa isang mini market na malapit lang sa pagmamay-ari nitong hotel and beach resort. 9:00 po magsisimula bukas, nanay. Sagot pa ni Rafael nang magtanong ang nanay ni Landro. Sige, iho. Hindi naman kami busy bukas. Salamat sa pag-imbita sa amin. Sagot naman ng tatay ni Landro. Oo, salamat talaga, iho. Dahil hindi nyo kami nakakalimutan lalo ng gwapong batang si Belle. Magiliw at sweet pa rin sa amin. Dagdag pa ng nanay ni Sahela. Hindi ko po kayo makakalimutan dahil malaking utang na loob ko sa inyong lahat. Para ko na rin kayong pamilya gaya ng turing sa inyo ni Bella. Maraming salamat sa inyo dahil inalagaan niyong mag-ina ko dito. Seryoso niyang sabi sa mga ito. Lalo na sa inyong dalawa, Sahela at Landro. Maraming salamat sa tulong, pag-aalaga at pag-unawa sa asawa ko. Walang anuman yun, Rafael. Kaibigan namin siya at ginagawa lang namin ang alam namin ay tama. Sobrang bait niya kaya binalik lang namin ang mga naitulong niya sa akin noon. That's what friends are for. Ngiti nito sa kanya kaya nangingiti na rin siya na naluluha. May ibang mga tao na doon at bisita. Iiwan niya sana ang mga triplets sa bahay pero baka iiyak lang ang mga ito kaya nagsama na lang siya ng 3 kasambahay para tulungan siya sa pag-alalay sa mga triplets. Nagsisimula ng ribbon cutting. Ang asawa niya ang MC. Tinawag niya sa harapan ng ribbon cutting ang mag-asawang Sahela at Landro, ang pamilya nito. May taga-assist doon at binigyan sina Sahela at Landro ng tig-isang gunting. Ayaw pa sana nila dahil bakit daw silang magkakat ng ribbon para saan daw ba yun? Pero pinilit sila ni Rafael. Welcome to Halandro Mini Supermarket. Today we celebrate the first opening of your new business. We are so thankful to so many of you who have been with my fiancé and my elder son every step of the way, so that this day would finally come. My name is Rafael, and I transfer this mini supermarket to this lovely family, Sahela and Landro. It's yours, the owner of this mini supermarket. Congratulations! Palakpakan ng mga tao. Cut now the ribbon! Sigaw pa ni Rafael na masayang-masaya sa sorpresa nito sa mga itinuring na nilang kapamilya. They are all shocked. Even si Bella ay nagulat din. Akala niya a-attend lang sila ng opening ceremony na pinatayong business ng kaibigan nito para pala ito kina Sahela. Now I know ito palang surprise na sinasabi nito. Kita kong luha sa mga mata ng kaibigan ko habang nanginginig ang mga kamay na pinuputol ang ribbon. Ganon din si Landro na hindi makapaniwala. Lumuluha naman ang mag-asawa at si Nanay Shion sa magandang balita. They deserve this. May second floor ang store. Sa second floor ay Jollibee naman na nilagay. Nag-sponsor ang ibang mga kaibigan ni Rafael para dito sa surprise niya sa mga pangalawang pamilya nila. Malawak at malaki din ang mini supermarket na to. Napaluha si Bella sa saya nang makita niyang niyakap ng mga ito si Rafael at sobra nagpapasalamat sa surpresang binigay nito sa mga pamilya ng kaibigan niya.
Halos ayaw nilang maniwala nang ibigay ni Rafael ang titulo ng lupa, ang business permit, susi at ang kung ano-ano pa. May minivan pa sila para sa delivery at pang-angkat ng mga paninda nila. Lumapit sa kanya si Sahela at niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat, Beshi. Hindi ko akalain na bibigyan kami ni Rafael ng ganitong business. Hindi ako makapaniwala. Hindi naman kami humaling ng kapalit, pero heto't may blessings na dumating. Hulog talaga kayo ng langit. Maraming salamat talaga. Umiiyak nitong sabi habang yakap siya nito. Kahit ako nagulat din dahil hindi ko alam ito na plano niya. Gusto din niya daw ma-surprise ako. Deserve mo to, Beshi. Deserve niyo lahat ng to. Madamdamin niyang sabi. Sisipagin namin at aalagaan ang negosyong to para sa inyo ni Rafael. Para hindi kayo ma-disappoint sa amin. Tatanawin namin itong malaking blessings at utang na loob sa inyong mag-asawa. Thank you talaga. Walang anuman, Beshi. Masaya ako para sa inyo. Masaya ako na ganitong binigay na tulong ni Rafael sa inyo. Siya din ang bumili ng bahay na inuupahan mo dati at binigay sa kapatid ni Landro dahil siguro nakita niyang nakikitira pa rin sila sa bahay ng parents nila at siksikan sila doon. Sobra din ang pasasalamat nila kay Rafael. Hindi ko alam yun. Wala naman nababanggit sa akin si Rafael about dyan. Kaya pala panay pasasalamat sa akin ni Linda. Yun palang binigay ni Rafael sa kanila. Masaya ako para sa kanila at para sa inyo din. Mahigpit niya itong niyakap. Masaya silang lahat na kumakain dahil may catering din sa inihanda ni Rafael. Lahat ng ito ay planado na ni Rafael. Paano niya napagkasyang oras niya sa lahat ng ito? Nilapitan niya ito na nasa tabi ng mga anak niya. Nagdede ng mga ito. Niyakap niya ito. You surprised me, love. Ginawa mo lahat ng to ng mag-isa. Wala na akong masabi pa sa'yo kundi I love you na lang. Tumawa naman ito sa sinabi niya. Just love me and the kids. Masaya na ako doon. I love you, love. Nagyakapan silang dalawa. Masayang naidaos ang simpleng ceremony ng business nila sa Hela. Masayang lahat at yun naman ang gusto niya. I could not ask for more. Makita lang niyang masayang lahat ng taong mahal niya sa buhay. Masaya na din siya. This is what I wanted. And thanks God dahil binigay mo sa amin ng isang Rafael sa buhay namin ng mga anak ko.